Ayan guys, sasagutin lang natin tong tanong ni ma'am. Dalawang tanong to guys, pero maraming magkaka-idea nito sa ating mga kapwa backyard aggressors dahil karaniwang nararanasan po yan kapag nandito tayo sa larangan ng ganito backyard na sa pag-iinahin. So unang gagawin, halimbawa sa umaga pag nagpakain tayo, hindi po kumakain, napapansin po natin. So unang araw guys, i-monitor muna natin. Sa umaga i-monitor pag hindi kumakain. Ang alaga po kasi natin, ang inahin guys, likas sa kanila ang matatakaw po talaga. Oras na hindi po talaga yan kumain, na wala ng ganang kumain, ibig sabihin po niyan ay may something na nararamdaman po yan. So unang gagawin, i-monitor, hayaan lang muna, bigyan muna ng tubig. Pagkatanghali, i-monitor, kung ganun pa rin guys, mag-inject na po kayo ng, yan, unang moves po ito. Mag-inject po kayo ng vitamin B complex. Dito, halos lahat naman ng vitamins, nakalagay na po dito yung dosage tsaka extraction. Yan, ito po ay Big Sun SP. Yan. So napakahalaga po ng vitamins, buti pa ang alaga natin may vitamins. Ako guys, walang vitamins kaya medyo may sipon pa tayo at ubo. Yan. So, unang araw, nag-inject tayo ng vitamin B complex. Tapos kinabukasan, nakapag-inject na kayo ng vitamins, tapos kinabukasan ganun pa din, walang pagbabago, ayaw pa rin kumain. So, pinakamaganda niyan guys ay mag-inject na po tayo ng antibiotic po. So, kahit buntis man yan o hindi, wala na tayong magagawa. Kailangan na natin i-save si Mama Pig. Agapan na natin. Mas mahirap naman kapag may nangyari sa inahin. So, halimbawa, buntis, bawal. Ang antibiotic po talaga hanggat mari, hindi po tayo nagbibigay kapag 1 month, 2 months na buntis pa kasi napaka-sensitive pa po niyan sa mga biik. So, hindi 100% na safe. Meron talagang epekto yan sa mga biik. Pero kung wala na po talaga tayong choice, kundi i-save na yung Mama Pig natin, magbigay na po tayo ng antibiotic. So, ito po yung pwede. Yan. Sustalin LA. Yung dosage naman po guys, lagi kong sinasabi, ang sekreto lang po ng mga instruction, dosage po ay nandito lang po mismo sa label niya. Yan. Maniwala kayo guys, magbasa kayo lagi. Kapag lagi nyo binabasa kahit anong vitamins yan, antibiotic yan, madadagdagan po ang inyong kaalaman. Yan po ang sekreto dyan guys. Kaya basahin po lagi. Halimbawa kung may mga gamot kayo na sinasabi ng technician, hindi nyo na kailangan itanong sa technician kung ilang dosage, paano gamitin, dahil andito na po mismo ang instruction at dosage. So, bigyan natin ng antibiotic na. Yung vitamins, once lang yon, okay na yung pag-inject ng vitamins. Pwede mong ipaluapan yung vitamins after 2 weeks. 2 weeks kasi, 1 week, 2 times magbigay ng vitamins. Pero kung hindi naman umabot sa 7 days, tapos okay na siya, kahit wala nang paluap ng vitamins. Ito, laging may paluap guys. Hindi, ang paggagamot po kasi hindi po magic po talaga. Parang sa tao guys. May procedure po talaga sa paggamot kahit sa mga nagtatai, lalo na kapag napilayan yung mga alaga natin, hindi lang isang beses, lalo na din sa mga bagong panganak, hindi lang po isang beses mag-inject, hindi po sapat po talaga yan. So mag-inject ng antibiotic, so wag mo na isipin kung mapiktuhan yung biik o hindi. Ang importante, mai-save na natin yung life ni Mama Pig dahil mas malaki mawawala sa atin kapag may mangyayari kay Mama Pig. So kung may mangyayari man sa mga biik, charge of experience na lang kasi pagkukulang mo po kasi yan. So wala tayong dapat sisihin dyan, kundi for example yung mga inahin ko, nakakaranas man ako noon, o noon po talaga nararanasan. Pero ngayon, bihira ako na mararanasan. Hindi ko talaga nararanasan sa mga inahin ko. Kasi nga, tayo hands-on, saka nagmumonitor po talaga tayo lagi. Bago dumating yung problema, meron na tayong ginagawa para hindi nahahantong sa ganung problema. So ito, halimbawa, sa inahin. So ang ano kasi nito is 1 ml good for 10 kilos. So kung aabot ng 200 kilos yung inahin mo, so 20 ml din po ang ibibigay. Kung 115 lang, 150, so 15 ml. Pwedeng dito, pwedeng sa pigi. Pero ang pag-i-inject hanggang 10 ml lang po bawat tuturukan. 10 ml, tapos yung 5 ml sa kabila naman. Or dito sa pigi. So may dumadaan na emergency. So, so ngayon guys, sa pangalawang tanong, ayan, sa pangalawang tanong, dito natin. Sa pangalawang tanong, nagpuputol po ba daw ako ng pusod sa mga biik na bagong panganak? So, meron na akong maraming video dyan. Kahit sa ganyang sitwasyon sa inahin, may mga video na ako dyan. Inuulit-ulit yung tanong. So, sasagutin pa rin natin yan. So, nagpuputol po ba daw ako ng pusod? So, ako guys, kapag halimbawa marami yung biik, pinuputol po talaga yung pusod. Mag-iwan ka lang ng kahit mga ganito, yung hindi lang sasayad sa semento kapag nakatayo. Wag po ganyan kaiksi. Mga ganyan yan. Saktuhan lang. Wala naman exact na, mayroong exact na pagputol. Pero hindi mo naman nasusukatin kapag nagputol ka na. Susukatin mo pa ba? Uy, hanggang dito lang. So hindi. Basta mag-iwan ka ng yung sakto lang na hindi sasayad sa flooring, yung pusod, yung dulo.
kapag nakatayo. So, nagpuputol din ako. Tapos, tinatalian ko yan para hindi dudugo. Dumudugo po talaga yan. Kaya, minsan naman, may video din ako na hindi ko pinuputulan. Agad-agad. So, hintayin ko munang matuyo. Mabilis lang naman matuyo yan. Lalo na pag may ginamit tayo ng pampatuyo, tapos may heater. So, pag bagong panganak guys, ang mga biik, tandaan nyo po ito para maiwasan magtae, kailangan po ng heater. So, yun, pag natuyo na, at saka ko puputulan kasi tuyo na yun. Kahit wala nang tali-tali yun dahil natutuyo yun. So, ang pagputol, hindi rin sagad. Mag-iwan ako ng ganyan kaiksi. Yan, pero tuyo na kasi yun. Kahit anong maiksi lang yung iiwan natin, okay lang. So, yun guys, sana nakatulong po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa mga nagtitiwala sa backyard nating pagbabahagi ng tips and idea. So, maraming salamat sa mag-share dahil dalawang tanong lang po yan, pero marami po ang magkaka-idea niyan kapag lalo na pag maraming makapanood ng katulad natin. Okay lang yung kahit hindi panoorin ng wala naman sa backyard, okay lang. Basta importante yung makapanood yung mga lalo na yung mga baguhan na kulang pa sa idea. So, malaking tulong po yung mga video ko dyan. Maniwala kayo guys, kapag nandito kayo sa larangan ng magbababoy, malaking tulong po sa inyo yan. Lalo na pag kulang pa kayo sa kaalaman at experience. So, ito naman based on my experience sa tagal ko ng so halos kabisado na natin kung anong ang magiging problema dito, anong problema, anong mga solusyon, so anong mga dapat gawin. So, halos nandyan na. So, ngayon ginagawa ko, sinasagot ko yung mga tanong at ginagawa ko ng video para mapanood din ng iba, di nagkaka-idea sila. So, yun ang maraming salamat. Happy farming.